Umamin. Umamin na si Harry the Color Roque. Umamin na siya. Kumanta ng matinis na kanta tungkol sa gentleman's agreement. Roque, kumanta. Digong, may deal sa Beijing. Saan niya inamin? Sa interview ng politiko kanina. Oo. Hindi naman daw secret deal yun. Alam naman daw ng lahat yun. Oh? Hindi nga alam ng Pilipino eh. Wait, panoorin natin yung video. Ito. Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya again, who cares? I mean, ano ngayon? Ano ngayon? Kung nagdadala tayo ng construction material, so what? We are well within our rights to do that. Alam niyo yan, ilang beses na nating pinag-usapan yan. Who cares? If they feel offended dahil we want to improve ang ating BRP Sierra Madre at gawing outpost yan. Who cares? It is well within our exclusive economic zone. We are well within our rights. So why the hell do we have to care about China's feelings? Ganyan ang naging reaksyon ng China. Siguro, pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno. No? So, hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila, dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. See? Inamin na umabot sa Presidente. Let me savor lang the moment. Let me savor the moment kung saan na-validate yung mga sinasabi ko. Sa ang daming, alam nyo, marami nakakarating sa aking video, ang daming gumawa ng content tungkol, nung unang beses kong ginawa yung secret deal, etc. Yung gentleman's agreement. Ang sinabi pa, paano ka nakakasiguro si Duterte yan, etc. Matagal nang merong agreement ang Pilipinas at ang China, etc. Paano ka nakakasiguro? Baka yung kay Panot Aquino pa yan, etc. May ganon. Oo. Dinibang ko nung isang araw. Di ko alam, sumagot ba? Di ko alam. I'm not updated anymore. Wala pa nagpapadala sa akin ng video. Biglang nagsalita si Harry Roque. I feel vindicated. Vindication! Tama pala tayo, guys. Umamin Nag-concert si Harry Roque. Bumirit. Ang taas ng tono, guys. Tari natin. Pero nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ni PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Kinakailangan makipag-usap po. Kinakailangan gamitin ng diplomasya. Dahil yung gentleman's agreement naman na nagbunga
sa administrasyon ni dating Presidente Duterte ay dahil nag-usap yung dalawang panig. Okay. Hindi naman totoo na wala talagang naging hidwaan nung panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. Kaya nga ang banta ni Presidente, siguruduhin nyo lang na wala akong sundalong mamamatay, no? Dahil pag meron akong sundalo, isang man lang sundalong namatay, ibang usapin na yan. At sa kontekstong yan, usap sila at nagkaroon sila ng kasunduan. So kung ayaw ni PBBM na kasunduan, bahala siya gumawa ng sarili niyang kasunduan. Nagkaroon sila ng agreement na nung nagkaroon daw ng water cannon incident, tapos nagkaroon sila ng agreement. Makipag-usap po, kinakailangan gamitin ng diplomasya. Dahil yung gentleman's agreement naman na nagbunga sa administrasyon ni dating Presidente Duterte ay dahil nag-usap yung dalawang panig. Okay. Hindi naman totoo na wala talagang naging hidwaan nung panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. Kaya nga ang banta ni Presidente, siguruduhin nyo lang na wala akong sundalong mamamatay, no? Dahil pag meron akong sundalo, isang man lang sundalong namatay, ibang usapin na yan. At sa kontekstong yan, usap sila at nagkaroon sila ng kasunduan. So kung ayaw ni PBBM na ganitong kasunduan, bahala siya gumawa ng sarili niyang kasunduan. Pero sa tingin ko, sa pinapakita ng China, hindi talaga sila papayag na magpasok ng mga repair materials dyan sa Sierra Madre. No? Kung meron pong ganyan, hindi po yan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Dahil ang private lang ako, doon sa mga kasunduan ay pinasok ng administrasyon ni Presidente Duterte. Pero kung di ako nagkakamali, ina-attribute naman nila yung kasunduan na yan sa administrasyon po ni President Estrada. Ito yung sa pagtotoo, yung kay Joseph Estrada, napag-usapan din natin to dito. Hindi kay President Duterte. Hindi po, kasi malalaman naman natin na itong ganitong tensyon ay walang ganitong tensyon ng panahon ni Presidente Duterte. Kung meron man, panandalian lang, no, at maagang naresolba at bumalik yung tahimik na relasyon. Kung hindi man tayo maging BFF, at least tahimik ang relasyon natin. So kung kayo, bahala kayo magdesisyon. Gusto nyo ba itong ganitong pagsasama ng China at Pilipinas na kulang na lang ay magputukan? O gusto nyo bang matahimik na samahan, miski hindi tayo BFF, na isinusulong yung mga bagay-bagay na po pwedeng isulong, gaya ng kalakalan at yung pamumuhunan. No, makikita natin sa datos mismo na dahil nga naging tahimik ang samahan, kung hindi man BFF ang relasyon natin ng mga panahon na yon, napakalaki ng taas ng mga proyekto na nabigay ng China, resulta ng tahimik na pagsamahan ng Pilipinas at ng China, no? At napakalakas din yung pagtaas ng ating pangangalakal, no? Kung maalala mo, nung panahon ni Aquino na nangyari yung Scarborough Shoal, pinagbawal pa nila ang pagpasok ng saging at ng pinya, no? So sa tingin ko, sa relasyon ngayon ng Pilipinas, malapit nang dumating ang punto na merong mga produkto tayo na hindi na papapasukin ng China. So sa mga naniniwala na ganitong mapayapang relasyon ay katrayduran, sige po, makukuha niyo ang gusto niyo, makikita niyo po kung ano mangyari sa ating ekonomiya. Malapit na po yan. Abangan niyo na po yan. Yan naman ang gusto ninyo. Una niyang binanggit yung yung kay Cayetano daw, hindi raw secret yun. Kasi in-announce naman daw na merong gentleman's agreement. Oo, hinanap ko talaga yun, mga kotsero. Hindi ko nakita yung balita. Hindi ko talaga siya nakita, promise. Bumest effort talaga ako. 30 minutes ako naghahanap. Wala akong balita. Wala akong balita. The closest I got as far as ito yung sinasabi niya na gentleman's agreement na publicized daw, hindi naman daw secret, etc., etc., is this news. 2018. Philippines and China draw red lines in South China Sea dispute. May 29, 2018. Bago mag-eleksyon ng 2019. Bakit? Kasi, if I'm not mistaken, tumakbo si Boy 10K ng congressman noong 2019 elections. Nanalo siya doon. Kaya nga nagkaroon ng yung term sharing lang dalawa ni Velasco. Nagkaroon ng ganong klaseng agreement. But anyway, eto na nga. Sabi ni Alan Peter Cayetano, meron daw silang the Philippines informed China of some red lines over disputed waterway. Nagsabi lang tayo na ito yung red line natin. Una, our red line is that they cannot build on Scarborough Shoal. We all know that's BS.
Why? Kasi 2016 sila nag-umpisa mag-construct sa Scarborough Shoal. Nag-redline kayo after the fact? Nag-redline kayo, accomplished fact na? Naitayo na yung military base sa Scarborough Shoal? Sa may bandang Spratlys? Anyway, that's one. Tapos, ang red line din daw natin is yung pagtanggal sa BRP Sierra Madre. O yan daw ang red line natin. Isa sa mga red line natin. Pangatlong red line ay yung panghaharas sa mga Filipino soldiers na nagbibigay ng materyales at nag-aayos. Ayan malinaw resupplying or repairing BRP Sierra Madre. Ayan, Manila controlled features in the West Philippine Sea. So, malinaw yan. Another red line is natural resources. Okay. Tapos, etong sinabi ni Harry Roque, ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya, if China breaks these conditions, President Rodrigo Duterte would be willing to wage war against Beijing. Nangyari ba yan? Ilang beses sinaras ulit mga Filipino soldiers dyan sa may Ayungin. Hindi nga lang soldiers pati mga mangingisda. May ginawa ba? Nag-construct ng military bases dyan sa West Philippine Sea. May ginawa ba si Digong? Wala. Anong wage war? Wage war? Pinagsasabi nyo. Okay, so yun ang sinasabi nila. Ngayon, ito naman si China, yung red line nila is yung Section 5 ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ano yung Section 5 na yan? Pinakita ko na sa inyo ito nung nakaraan, nung dinebunk natin yung isang DBS vlogger. Hindi ko na lang sabihin kung sino, baka sumikat pa. Ito yun, Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Section 5. Sabi, hindi raw tayo, wag daw natin i-complicate or escalate disputes. Masyadong diba? Masyadong generic. Basta hindi kayo manggugulo at hindi nyo, guguluhin yung mga bagay-bagay dyan, okay na kami. So, para sa China daw, ito lang daw yung habol nila, itong number 5. Pero kasi mga kotsero, itong number 5, ito rin yung inaabuso nila. Bakit? Sila lang kasi yung may kakayanan na guluhin yung mga ibang, sila lang may kakayanan na awayin yung ibang state. Lakas ng army nila Ang lakas ng military nila O di kaya nila. So inaabuso nila to. Di nga sila nagpa-practice ng self-restraint. Diba? Di naman sila nagpa-practice ng self-restraint Eto daw yun. Na yung mga uninhabited, mananatiling uninhabited. So, mga kotsero, bakit yung gusto ni red line, yung red line ni China, kailangan masunod? Tapos, yung red line natin, pwedeng hindi sundin ng China. Tama ba yun? And besides, again, mga kotsero, hindi naman to treaty. It's not a treaty. We're not obligated to follow that. Code of conduct nga, hindi sinusunod ng China Tapos tayo kailangan sumunod. Really? Party in bad faith nga si China They changed the status quo. China, ang nagbago ng status quo almost every year. This year, may runway. The following year, may mga radar The following year, may mga bago na nakatayo. They're a party in bad faith. Tapos sasabihin nyo sa amin na there's a gentleman's agreement here, hindi na secret ito, etc., etc., na hindi pala ito secret, etc., etc. Ba't hindi alam ng Pilipino? Ba't nagkagulatan na lang? May ganyan pala si Duterte. Binubola nyo na naman kami kasi, ginagawa nyo na naman tanga mga Pilipino. Wag kasi ganun. Wag nyo paulit-ulit na gagawin. Hindi lang siya gentleman's agreement. Gentleman's agreement, ibig sabihin walang papel. Wala nang pirma-pirmahan. Laway sa laway lang. Ganun lang ang gentleman's agreement. Ngayon, mga kotsero, gusto pala nilang i-hold us accountable. Ba't hindi nila kinontrata? Ba't hindi nila ginawang treaty? Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit hindi ginawang treaty ito ng China? Kasi ayaw nilang mag-commit. That was the intention. Gusto niya laway lang.
para anytime pwede niyang baguhin. Kasi kapag ito naging official, say it's a treaty, ira-ratify yan sa batas nila. Ira-ratify din natin sa Pilipinas. Magiging parte ng kanilang batas. In short, Vancouver Gem, budol. Dinaan pa ni Attorney Harry Roque sa, hindi kasi mga Chinese, they don't deal with personalities they deal with principles, etc. etc. Yung prinsipyo nga nila, hindi nila sinusunod. Prinsipyong nakapapel nga, hindi nila sinusunod How much more yung laway lang. Pangalawa, ano sinabi niya pangalawa? Tungkol sa water cannon incident. Sabi ni Attorney Harry Roque, nagkaroon din naman ng water cannon incident noong mga panahon na yun. Pero maayos naman ng relasyon natin with China noong panahon doon ni Duterte. Okay, yung water cannon incident pala happened November 22, 2021. Patapos na yung term ni Digong. Ito rin yung panahon kung kailan bumalik siya sa puder ng Amerika. November 22, 2021. Bakit? Kasi kung nakalimutan nyo na, the early, if I'm not mistaken, second or third quarter ng 2021, ikinancel ni Digong ang pag-suspend natin ng VFA. Alala nyo yun, dapat isususpend ng VFA kasi ginagamit ni Digong na pang hostage yung VFA natin. Instead na kinancel, ni-renew niya. Kaya matapang si Digong. Bigla siyang, wag niyong kaming guguluhin ng water cannon. Sa UN pa niya sinabi yan, ang yabang. Wala namang water cannoning na naganap Pero yung kinukwento ni Harry Roque na kapag meron dong sundalo na nasaktan or namatay, 2016 yun. Ayan if they invade us, it will be bloody. Ganyan. Next, ito na natin itong isa. Ano itong sa isa? Itong kay Erap daw. Si Erap daw kasi ang nangako na itutow daw ang BRP Sierra Madre. 2014. Kung 2014, hindi si Digong ang presidente niyan. Kung 2014, si Panot Aquino yan. DJ Cans. Sure ako dyan. So wala. Wala nung panahon ni Digong maliban nung 2021. That's it. Okay, sige. Next. Ito. Yung sinabi ni Roque na si Erap daw yun nangako na itutow ang BRP Sierra Madre. In fact, di ba nakwento ko na sa inyo yan? Merong isang article na sinulat na sinasabi din nila na si Erap daw talaga yun nangako. Ang sumulat nito ay Chinese. Ayan Tsaka Chinese website to. China website to. SCSPI. China website yan. Sabi niya, Gregory B. Poling of the Center for Strategic and International Studies in his book, Dangerous Ground, provides additional corroboration noting that when the Chinese government demanded that the ship be removed, President Joseph Estrada, feigning ignorance, promised to tow the vessel away as soon as it could be safely floated off the reef. Yun yung sinabi nitong mga Chinese. Ito yung pinapaniwalaan nila as truth. Siyempre kasi, pabor sa kanila. Hindi pa nga tayo sigurado kung totoo ba talaga yan. Malamang sa malamang, hindi. Ngayon ganito, nagsalita ang kampo ni Estrada. Walang deal. Walang deal na naganap sa partido ni Estrada. Sabi, during my phone conversation today with former Senator Orly Mercado, who held the position of Defense Secretary during my father's tenure, he confirmed that there was no agreement or promise whatsoever made to the Chinese government. Any assertion of such a commitment contradicts the rationale behind the government's decision at the time to station BRP Sierra Madre at the shoal. This move was primarily undertaken to assert our country's claim and establish a presence there. See? So yung partido ni Erap, nagsasabi hindi sila. It's not only him, but it was also corroborated by Orly Mercado, who was
the DND secretary during that time. Corroborated, ibig sabihin, pinatunayan o pinatotohanan. Oo. Diba? Yun ang sinabi ng Attorney Harry Roque. Anong gagawin natin? O, ito yung last. Sabi, ekonomiya mas lalala sa girian ng Pilipinas at China. And the premise na sinabi dito ni Attorney Harry Roque is, nung tahimik daw ang Pilipinas at China, umasenso daw ang Pilipinas. Number one. Pangalawa, nag-invest daw ng daang bilyon-bilyong piso ang China sa Pilipinas. Doon pa lang sa invest, alam niyo na nagsisinungaling to. Bakit? Kasi, papakita ko lang ulit sa inyo, FYI lang. For your information. Alam ko nakita nyo na to ilang beses na, pero again, ipapakita ko to hanggat hindi ito sumasaksak sa utak nating lahat. Nangako ang China ng 24 billion US dollars ng investment. Worth of investment. Which is 1.2 trillion pesos. Ano nangyari? Dami nilang pinangako. Sige, popondohan namin tong ganito, popondohan namin yung ganyan, etc., etc. Popondohan daw. Ano nangyari? However, bagamat datapwat, pero bagamat datapwat, the pivot has not benefited the country as touted in 2016. Less than 5% of China's promised 24 billion in dollars and investments, in loans and investments, have come to fruition. Less than 5%. Hindi pa nga umabot ng 5% eh. Less than 5%. Nagiging generous pa yung writer nung sinabi niya na 5%. Kasi less than pa nga. Less than pa nga. Kasi sinabi niya na kapag natigil ang ekonomiya, ang trade between the Philippines and China, tatamaan ng malala ang Pilipinas. Kaso, meron kang ganito. West Philippine Sea economic sanctions to hurt PH, tatamaan ng Pilipinas, pero China even more. Okay, so etong sinabi. According to 2022 policy paper written by Eric Nielsen Javier, a defense research officer of the Research and Special Studies Division of the National Defense College of the Philippines. Sa ano yung title ng research niya? Research focusing on the People's Republic of China and its use of economic statecraft, ibig sabihin yung intimidation, including economic coercion, has started to emerge in recent years, with its increasing economic clout being the second largest economy in the world's largest trading state, and the world's largest holder of foreign currency reserves. It is therefore unsurprising that China is using its newfound economic power as leverage in dealing with other states. So dahil mayaman na nga raw ang China, expect na natin na gagawin talaga nila yan. Na gagamitin nilang parang alas ang ekonomiya. Economic sanctions. Ngayon eto, the report pointed out that China's retaliation was to ban agricultural products, especially bananas. Ito yung sa yung Scarborough noong 2012. From the Philippines. Chinese citizens were discouraged too from visiting Philippines because of security concerns. Diba ito yung lagi na sinasabi, biggest trading partner daw natin ang China. The PSA data in 2023 showed that the Philippines was buying more goods than it was selling to China. So, ibig sabihin, mas tayo pa yung nagpapasok ng pera sa kanila. Kaysa tayo yung kumukuha, sila yung bumibili sa atin. So, ngayon, mga kakotsero, imagine ganito. Halimbawa, nagtitinda ka, tindero ka, at meron kang suki. Tapos yung suki mo, bultuhan bumili. Bultuhan. Bawa, sa isang transaction, 10K ang ginagastos niya. 10K, 11K, 15K, mga ganun. Tapos all of a sudden, nagkaano kayo, hindi kayo nagkasundo. Hindi na kayo magkaaway, hindi na kayo magkasundo, no? Tapos, ang ginawa ngayon itong suki nyo, pumunta sa kompetensya nyo.
Yung 10, anong nangyari? Nanalo ka o natalo ka ng 15K? Talo ka na ng 15K. Nawalan ka ng customer. Ganon din yun, sinasabi niya. Ganon din yung sinasabi niya. Dahil mas malaki yung pinapasok nating pera kay China, pag dinala natin yung pera natin sa ibang bansa or sa ibang supplier, talo sila. Imagine, China was the biggest source of imported goods with a value of 29.4 billion US dollars. 29.4 billion in US dollars. Grabe, no? Is 25.1% of the Philippines' total import. 1/4 ng import natin galing ng China. Tapos, next to China is Indonesia, Japan, and the US with 3.85 billion. Okay. The problem, however, is that a good balance of trade is one in which the value of domestic goods exported exceeds the value of foreign goods imported. So, ibig sabihin, para pag maganda ang trade, yun ang sasabi ko sa inyo before, paano nyo masasabing trading partner ng China ang Pilipinas? Tayo lang yung bili ng bili, hindi naman sila bumibili sa atin. So, hindi sila trading partner. Supplier natin sila. Export value ng China sa Pilipinas. The PSA said that China is one of our top contributors to total export value. Taking a look at the balance of trade, the same PSA data showed that in 2023, exports naman to, Philippine-made goods being sold to China were worth nearly 11 billion. 11 billion lang. 11 billion lang, guys. 11 billion lang kumpara sa binibili natin sa kanila na 29.4 billion. Galing naman. Ang liit. 29.4 billion yung binibili natin sa kanila. Tapos yung binibili nila sa atin, ay, okay, sagad na yung 11 billion. Next to that is US and China. Okay, 10.5 and then 8, US and China were Japan. Okay, 10.5 billion and Hong Kong 8.3 billion US dollars. Baba pa nitong Ayan, imbalance. For Joshua Espeña, Vice President of Think Tank International Development and Security Corporation, etc., etc. Doing nothing or something would hurt the Philippine economy. Our economy is already hurt because of the imbalanced trade. It would imply either looking for other import sources with the same production rate or as close to China. So, most probably pupunta tayo sa India niyan kasi sila yung kapareho. But the long-term implication is to help the Filipino economy eventually niche in the global market. So tayo na yung gagawa ng sarili natin. Mas marami tayong binibili sa kanila, tapos hindi naman sila bumibili sa atin. So, what's the use of them being an economic quote-unquote partner kung hindi naman sila, hindi nila binabalanse yung pasok ng pera, hindi nila binabalanse yung pinapasok nating pera sa kanila. Diba? Lugi talaga, lugi. Lang kwenta. So, on that note, parang hindi rin ako convinced. Parang hindi rin ako convinced doon sa huling sinabi ni Attorney Harry Roque. Yes, it will affect the economy, but, it won't be as bad as we think it will be. We could take our trade somewhere else. Yung 29-point-something billion US dollars, pwede natin dalhin sa ibang lugar. And I'm sure some other country will be happy to receive 29 billion something US dollars in terms of product. Ang nakakainis lang, mga kotsero, yun nga, may mga naniniwala pa rin kasi. And alam nyo, we cannot blame them. Dito kasi sa Pilipinas, uso ang personality politics. Ang laro ng politika nakabase sa pangalan, nakabase sa kung sino yung sinusuportahan mong politiko. Hindi siya nakaangkla sa ideology. Isip ko yung Tagalog na ideology. Ideolohiya. Yun. Hindi siya nakabase doon sa ideology.
Nakabase siya sa pangalan. So you cannot blame itong mga Duterte Balahura supporters if they choose to be stupid. If they choose to be stupid, you cannot blame them. Kasi nga, sinusunod lang nila yung instinctive sa kanila, which is to support base sa last name. So mga kutsero, again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Giant Live. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?